Mga brad, gagawa tayo nito, mag-install tayo ng washing machine shelf. And nga pala yung instruction. Keep on watching lang mga brad. Hindi ko lang paano umpisahan to. Pero syempre, dahil may binabasa tayong instruction, kokopehin na lang natin. Fast forward naman yan mga brad. So, huwag kayo mainit. Ano lang time, 5, almost 6 minutes. So, yan na. Nilalagay ko na may katulong pala ako dyan na nag-guide para hindi mali-mali ang ilalagay natin. So, yan na. Naka-stand na po yung... Ayan, nakikita niyo naka-stand na yan. Ano ba tawag yan? Tapos binubuo na po natin isa-isa. Sana tama po at hindi tayo magkaroon ng mga mali. Ito, ulit na naman. Dinidrill na po natin. Yan, sa first level na tayo. Ito ngayon, second level naman. So, nilalagay na po natin yung second level. Yung first level pala mga brad, nakikita nyo may space siya sa gitna. Isusok-sok po natin yan doon sa washing machine sa lagayan natin. Yan. Tapos naman, dyan sa second level, dyan natin nilalagay yung mga abubot. Like yung mga, ano ba, sabon, mga lalabahan natin. Nalagyan natin ng stock yung ibabaw para hindi sayang yung space ng washing machine area. Kasi dito sa nakuha naming flat, 2-bedroom, may place talaga para sa washing machine area. May sarili siyang door. So we decided to buy this one para may space pa tayong paglalagyan para sa mga other things na pwede nating ilagay dyan. So, yan po. Nasa taas na siya. Ngayon, pinivail up lang natin yung mga ano niya, hook niya, yung mga safety niya, para in case again na natin yung mga kahoy na yan, lagayan ng mga items na mga pang laundry natin, diyan natin ikikip o ilalagay. Once na natapos naman yan mga brad, maganda kasi sobrang laki lang talaga at mataas. Yun nga yung reason para meron tayong space sa mga other things. Hindi natin masabi kung ano malalagay natin po. But for sure po, malalagay natin dyan yung mga panglabahan natin. Siyempre. So, yun, tumitiin pa ako sa ibang instruction. Kasi meron siyang instruction. Yung instruction niya maliit lang. So, ang ginawa ko mga brad, pinicturean ko siya tapos sinuzoom ko na lang sa phone ko para makita ko. So, yung papel, sobrang liit. Ang hirap niya tignan. Ito po nilalagay ko yan. Ito yung nasa likod niya, yung pa-X. Para hindi siya gumewang or gumalaw-galaw was na naisofsof na natin sa washing machine or nailagay na natin sa washing machine area. Kasi pag walang ganyan, galo siya, gumagalaw-galaw. So for safety na rin para hindi din bumagsak yung kung ano man ilalagay natin sa ibabaw. Ayan, malapit na tayo matapos mga brad. Pag hindi naman kayo busy, pwede naman yung iwanan ng bakas. Libre lang po yan. After yung i-watch tong video, pusuan nyo na rin at mag-comment kayo kung anong gusto nyong tanong or paano, saan siya nabili or paano namin siya kinuha o paano siya nakarating sa amin. So usually in-order namin siya pero kami na nag-install. Mayroon kasi mga, yung nakita nyo mga post ko sa video, yung iba sila na yung nagkaganyan, nagkukumpone, nag-aayos. Pero this time, kami na po yung nag-ayos. Siguro hindi yan kasama sa deal namin, kaya yun. Ayun na po, nilagay ko na po yung kahoy. Para doon patungan natin ng kung anik-anik dyan. Kasi nasa ilalim yan, dyan po yung washing machine ilalagay. So isusuksok na lang natin yan. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano na itsura niyan. After neto, syempre. So, nalagay ko na yung wood na first layer na patungan. Okay po. Tingin ulit tayo. Simple lang naman siya. Kaso nga lang minsan pag hindi mo syempre alam or first time mo, hindi mo magagawa agad-agad or mabilis. Unlike sa mga veterans na or mga alam ng gawin, sandali lang nila gagawin niya. Mga 15 to 20 minutes tapos na kasi nga lagi na nilang ginagawa yan. Tayo, nagdidepende pa po sa instruction or doon sa papel na nakuha natin. So, actually, ano pa yan? YouTube ko pa, pero hindi ko rin naintindihan yung YouTube. May QR code din doon, kaso napuputol-putol. Click ko yung QR code para makita ko yung instruction. Pero nahirapan din ako.
to check kasi yung video na lumalabas hindi siya ganun ka-accurate na nagaano siya slow-mo or napuputol. Although this one, mga brad, is patapos na po yan mga brad. Yan, nasa 3rd level na po tayo. Nalagay na po natin yung kahoy na sa pangatlong baitang. Medyo mataas siya pero nung taas naman ng room is okay naman. Ano pa rin yan, hindi pa rin siya ganun kataas. So sa ibabaw niyan may space pa rin naman. So bago ko gawin pala tong video na to or itong voice over is nailagay ko na po yung ano na yan, shelved washing machine. Kaya medyo may idea na rin tayo. So ayan, tapos na. Ayusin na natin. Papakita natin kung ano na itsura. Yan na siya. Diyan. Diba? Yan lang po. Ito na po yung loob niya. Nailagay na po natin. Yan po yung nakalagay. Ngayon, wala pa pong masyadong nakalagay. Pero yun na po siya. Thank you for watching. Let's go!